Ngayon naman alamin natin ang komento na aming mga host sa ating talakayan. Tayo na naman mag-uusap. At syempre, bilang judger kami, kami rin magdidesisyon if we will either Take it or leave it! Again, without leave. Take it or cleave it. Clipless show to. Clipless episode. Naka-cleaveless na naman tayo ngayon. Ako Di ba nga take away nyo? Mamaya ka na. Yan ako. Sige. Ikaw na may bagong Dino De Leon supporters. Dino De Leon supporters. Ngayon na binyagan. Ano nangyari? Ako gusto ka lang, pinag-usapan natin ng West Philippine Sea. Dalawang bagay tumatak sa akin. Malaking bagay na pinapakain tayo ng West Philippine Sea. Hindi lang siya, maganda yung sinabi ni Vice Mayor kanina na may kinalaman sa bituka ang West Philippine Sea. Hindi tayo nagtatanggol lang ng mga maliliit na pulo. Right. No, dahil mahalaga sa atin yung 7,100 islands. No, dahil pinapakain tayo. Pangalawa, na may kinalaman sa pagkain ay para sa mga kabataan. No? Umuunti na at kumukonti na ang mga mangingisda natin, no? Pati mga magsasaka natin. Dahil hindi na kasi magandang paraan ng pagkakabuhay o pangkabuhayan ng pagiging mangingisda at magsasaka. Lalo ngayon, kung liliit pa yung spaces kung saan nagiging hanap buhay, no? Ang karagatan at kalupaan. So, mahalaga rin na pagtanggol natin ang West Philippine Sea at all costs, no? Dahil ito'y pagkain at kinabukasan. Yun lang naman para. Salamat, Governor. Take it ako dyan. Take it. Diba? Governor. Na Palawan, Governor. Sino susunod? Ako pipili. Si Cheska naman. Diba? Ayan, maraming salamat, Carlo, bilang live audience dito ngayon. Sa akin naman, ang takeaway ko is that dapat talaga mapasa ang ating panukala both sa Congress at sa Senado na VAU-P bill, ang Violence Against Women in Politics. Dahil importante yan para mas makapasok ang mga babae who holds genuine representation and genuine interest para protektahan yung ating mga kapwa kababaihan at ating mga kalalakihan. Hindi lang tumatakbo bilang pampalit sa kanilang ama, sa kanilang asawa at sa kanilang kapatid. Pero totoong mga babaeng nasa politika na gustong maglingkod bilang public servants. At pangalawa dyan ay saludo ako sa ating mga local officials sa Kalayaan Municipality na tumitindig. Nakakatakot kaya talagang ipaglaban ang karapatan natin, lalo na ang kalaban mo ay isang superpower. Pero nandun sila, they're proud, nagsasalita sila sa media, nagpupulong bayan sila, in-explain nila sa atin na mga hindi taga-Palawan kung ano ba ang importance ito at ba't natin kailangan lumaban. So tayong mga Pilipino na hindi taga-Palawan, hindi taga-Kalayaan, tumindig din tayo at suportahan natin sila. So yun lang yung sa akin, take it or cleave it! Take it. Cleveless. Parang wala sa option yung clipless. Ano ba yun? Sige, ako na yung para mahuli si Richard. No, ako na lang. Ikaw na lang? Sige na. Basta ako, very inspired ako kasi na-try naman natin lahat. May Omar Duterte, may Sara Duterte, may Harry Roque. Ako, I'm very hopeful dahil meron tayong isang katulad ni Attorney Dino De Leon at officially na-launch natin ang DDS! Dino De Leon supporters. Yan! Take it. Take it. Take it ako! Dino De Leon supporter. So ikaw yung first DDS I am ever. the president of the DDS Fans Club. DDS 2.0 to. Ano parang yung isang, wag na. Ano ba yan? Yun na ba yun? Ako take it. Take it. Leave it. Kunyari ka pa. Ako, quickly lang, no? Yung na-realize ko lang dito sa episode na to, kasi na-amaze ako kay Vice Mayor, no? Yes. Grabe yung paninindigan, grabe yung tapang, grabe yung articulation, grabe yung understanding about the complexities of the West Philippine Sea vis-a-vis yung mga problema on the ground, no? At kung mapapansin mo, battery sa statistics, ang dami namang sumusuporta sa ating mga kababayan na pinaglalaban ng West Philippine Sea, ha? Malagi, all surveys show na grabe ang suporta ng mga Pilipino na para ipaglaban ng West Philippine Sea. Pero parang merong disconnect Kasi it can just be reversed by a bad president. Yes, a bad president who is the chief architect of our foreign policy based on our Philippine Constitution, no? At saka ilang mga senador. So sa akin, ang take out ko dito, no, hindi talaga sufficient na dapat 'di ba the other way around Hindi nagre-rely yung mga matataas na tao sa ating lipunan na ipaglaban nating mga ordinaryong taong West Philippine Sea, 'di ba? Dapat we can rely on them as well. And unfortunately, para sa akin, kung sakasakali maaring ma-reverse ang lahat ng ating gains sa West Philippine Sea kung iboboto natin sa 2028 ang Team China.
So sa akin, malinaw, no? Ang issue sa 2028, isa sa pinakamalaking issue sa 2028, Team China versus Team Pinas. No? Kaya, Kaya, Pag team kaya Pinas tayo, na Tatak Duterte! Eh, nabanggit mo nga team, ano ka ba sa Team 2028 ng Team Pinas? Team Pinas. Boboto ka kandidato. Ay, dalawa. Di first time natin mapatahimik si attorney dito. suspicion. Suspicion. Pinag-uusapan natin kanina, no, kapag ka nanindigan tayo para sa West Philippines, iisipin na ay tayo pro-China. Lagi nahahati mga Pilipino. Pro-China, pro-US, pro-Southeast Asia. Ating nakakalimutan na dapat tayo ay pro-Philippines.